upang hanapin ito, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Dong Kyung. Nang buksan ni Sun Kyung ang pinto, Nagmumukbang si kami. Lumang na nakahiga sa kama ni Dong Kyung at pagiliw pa itong Uy, kinain. babe, nakapos mo na natin. Tinawag pa ni Lumang si Dong Kyung bilang kanyang Nagmumukbang kami mga kabordagulan. Ito yung isang kapatid na kabordagulan ko. Wala, bakit yung cellphone ko? Oh, hindi to waterproof. Dito may ano yan, may tumutulo. Ha? Water. Water? Kunin mo na. Oh, Oh, water. Ano ba yun? na masaya, mas mabuting maging komportable. Tumagos ang mga salitang iyon kay Sun Kyung kaya hinawakan niya ang kamay ni Lumang Yan. at nakiusap Ayan sa siya. kanyang harap. Mag-hi ka naman. Mabuti ang kanyang kapatid. Hi guys. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at Kabordagulan. pinaalala ng kapatid na galingan ngayong gabi. Water. Habang inaayos ni Dong Kyung ang pagkain, napansin niyang muli na konektado ang kanyang bahay sa sala ni Lumang. Ba't ang itim ko dyan? Oh my God. Puti ka ba? Oo. Nangyayari ang koneksyon ng kanilang mga espasyo. Pinalaan din niya si Dong Kyung na si Sun Kyung ang pinakamahalaga sa kanya. Kung kakansilahin niya ang kanilang kasunduan, mamamatay ang kanyang kapatid. Nagalit si Dong Kyung at kinuha ang kumot mula sa kanyang kwarto upang matulog sa sofa. Kailangan niyang bantayan si Lumang upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Nagkamukha. Nausisa niyang tinanong si Sila. Lumang kung totoo bang gusto nitong wasapin. Nagkamukha sila. Kinabukasan, umuwi si Lumang Natural, ako sa yun. kalendaryo at pinag-siyang simulan na nagkamukha magbibilang kayo. ng nalalabing araw ng kanyang buhay. Lurahin na. Kinuha ni Dong Kyung ang kanyang diary at muling isinulat ang nilalaman ng kanilang kasunduan. Tara, Bago siya prito. mamatay, titiyakin ni Lumang Pinamili na ko hindi siya to, prito makakaramdam kanina. ng What? Araw-araw, eksaktong alas 12, hahawakan niya ang kamay nito upang makakuha ng lakas. Sa loob ng 100 araw, ito pa rin ni Lumang ang pinakamahalaga niyang hiling. Ngunit kung sisirain niya ang kasunduan, ang taong pinakamamahal niya ang mamamatay. Ganyan siya. Habang nasa opisina at nakikipagpulong kay Joey, napansin ni Dong Kyung na kusa ng nagtatype ang Dadayit po kasi ako guys. Si Lumang pala ang Ay nakikipag-usap sa kanya. kabordagulan pala. Bordagol, nagdadayit po pala kasi ako eh. Yung diet niya, Hindi ka na. Hindi mo na yan. ulam ang kinain niya. Oo, kasi sabi ng doktor, kahit ulam Anong ang kainin. doktor? Doktor? What? Hindi ah. Bakit? Kasama ba kita nang Albularyo. Bakit? Albularyo yung sabi. Nagsabi sa'yo. Ewan ko sa'yo. Ito. Doon ka nagpa-check up sa albularyo. Ewan ko sa'yo. Sa oras ng tanghalian. Pagdating niya, wala at iniwan lamang siya ng isang papel na may nakasulat na mali ang oras. Patuloy pa rin ang pang-aasar niya. Pagtrabaho na si Tol. Nagpakita si Ay, Lumang pala, sa di kanya ba? ng isang Nakapasok. Sinabi ng doktor sa dalagang nasa harap niya na Sige siya pala, oras ka na. naman at 3 buwan na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Ay, gugawin. Agad nakiusap ang babae sa doktor na tulungan siya. Umiiyak siya ng Masay napakasakit. si Milani. Bali, kuan manini nga. Pag-uusap ng babae at narito siya. Kuan dili. Nano, kulang na. Di man siya sak mag-isip nga. Ikuhaan ko kay. Ngunit bakit ang marinig ni Dong Kyung na siya ay may sakit? Hindi siya nagpakita ng kaparehong reaksyon. Umigit si Lumang at sa At tayong taga kabordagulan sa isa tayo mag